GON Radio. Feeling good while you work. Cool FM. Ito ang Confessions. Ito ang Confessions. Mga kwento mo, babasahin ko. Ito ang Confessions. Magandang gabi sa inyong lahat. Mga kalabaw, fellow givers. Sa ngalan po ng TGON Entertainment at LTG Network Philippines, ako pa rin po ang inyong nag-iisang generic gaming VTuber. Ako pa rin po si Lord Gaming. Welcome po sa ito, ang Confessions. Ito na naman po ang inyong weekly show kung saan ang inyong mga kwento ay babasahin ko. Mapapakinggan po tayo at mapapanood po ang itong Confessions sa 99.5 Cool FM, Cool TV, sa Delsat Channel 11, Manila SDR sa 89.5, LTG's YouTube, TikTok, Twitch at Facebook, at sa mga piling sister channels ng istasyon na ito. Noong nakaraang linggo, nung ang istorya ni Chris, tinalakay natin anong last week, dahil naging introverted daw siya after na sobrang lapit niya sa mga kaibigan niya. Nagkaroon lang ng change nung nagkaroon lang ng pandemic, and syempre, nawala lahat. Nawala lang yung maingay, yung friendly na... Paano ba sabihin yun? Parang magiging friendly na katrabaho ba or kaklase rather. Ang hirap din kasi yung dating ikaw na tinatawag, biglang nawala sa paligid mo. Parang mahirap naman talaga. And yung pati pamilya mo pa, hinahanap din yon. Yung masakit pa doon talaga actually is nung episode 1 is nawala pa yung trust sa mahal sa buhay talaga. Like sobrang hirap yung nangyari kay Chris. Nagpalipat-lipat daw siya ng paligid. Yung kung saan ba matakbuhan yung mga lungkot at maging maayos ulit, o baka babalikan pala lalo yung dati pang buhay before. And not gonna lie, it is heartbreaking. And it is full of emotion. It is full of emotion. Buti na lang nag-advise kami ni Kuya Adrian. Andito din sila. Andito rin ako. Nag-advise din sa kanya na we have the same thing, like na ganun din yung nangyayari sa akin, ganun din nangyayari din sa ibang tao diyan, na pare-parehas tayo naging introverted nung pandemic. At ang hirap lang talaga sobrang hirap na hindi mo talaga matakasan na magiging introverted ka, kasi yun nga, literal na wala, close ka lang. Andiyan ka lang sa andiyan ka lang sa tabi-tabi, gusto mong mapag-isa ganun. And hindi naman natin maiiwasan yun talaga. Yung pilot episode nga pala, mapapanood na rin po sa feeling podcast channels. I think meron po tayo sa Spotify, sa Apple Podcast. Pwede din po kayong makinig
nang ito ang Confessions on a Podcast form kung gusto nyong makita ko actually na magsasalita ng you know, magsasalita ng kung ano-ano. You can do it on the road on Spotify and Apple Podcasts. Yan din, hanapin na lang din ito ang Confessions. Yung pilot episode kasi yun yung pinaka memorable na pilot episode ko na naging scap lang yung stream ko dahil sobrang lag talaga as in. Pero buti naman kinaya ko naman. At ewan ko na lang kung mangangamoy usok pa yung PC ko after ng episode na to. Anyways, palala ko lang po ulit na pwede pa rin po kayong mag-submit sa ating confessions form. Punta lang po kayo sa ltg.network/confessions at magpadala ng sulat via email sa confessions@ltg.network. Ayan! Anyways, tayo magsimula na sa ating unang confession ngayong gabi. Tungkol po ito sa isang letter sender natin na gustong maging belong sa isa't isa. Pero yung ending ay naging saling ket-ket na lang. Or saling pusa ba? Ika nga. At yung effort mo na yun, wala. Papupunta lang sa wala. Ang sakit pakinggan Ang sakit pakinggan ng ganong storya. Pero wala talaga. Hindi natin may iwasan yung ganong storya. Anyways, pakinggan po natin ang kanyang istorya ngayong gabi na pinamagatang Last Option. Iba't ibang kwento ang matutunghayan sa ito ang Confessions. Mga kwento mo, babasahin ko. Ulit-ulitin ko sa'yo ang nilalaman ng bawat istorya ko, dahil di ko alam kung paano to tatakbo. Ang kwento kong ito'y punong-puno. Ito ang confession, mga kwento ng pagsubok at hangarin. Ito ang confession, kalakip ng bawat agos ng damdamin, sumasalamin sa bawat buhay mo. Ito ang kwento mo, mga kwento mo, babasahin ko. Ito ang Confessions. Minsan sa buhay natin, may mga tanong tayong pilit ibinubulong na lang sa hangin. Dahil natatakot ba tayong harapin ang totoo nitong sagot? Naranasan mo na ba yung pakiramdam na nandyan ka lang dahil kailangan ka nila? Yung tipong hindi ikaw ang unang pumapasok sa isip nila, kundi ikaw na lang yung huling option nila. Masakit, hindi ba? Masakit isipin na minsan ang pagiging maaasahan natin ang siya pang rason kung bakit tayo nagiging last option. Saling pusa, kung tawagin nila. Yung binibigay mo yung oras mo, yung pagod mo, yung talent mo. Pero sa likod ng isip mo, alam mong hindi naman talaga ikaw ang unang pinili. Ikaw lang ang convenient. Ikaw lang ang
pwede na. Hanggang kailan ka magiging placeholder sa kwento ng iba? Kailangan mo ba maranasan na ikaw naman ang piliin na walang pag-aalinlangan? Mga kalamaw, fellow gamers, ito po ang confession ni Triz. Dear LTG, ewan ko po ba kung bakit ganito ang pakiramdam ko. Pero parang lagi na lang akong nasa back burner. Hindi naman sa relationships, pero more on opportunities. Parang pinipili lang ako kapag kailangan na. Kapag wala nang ibang option. Parang last resort, hindi first choice. Ang hirap kasi minsan na hindi naman sinasabi. Pero ramdam na ramdam ko. Yung timing ng pagpili sa akin, yung paraan ng pag-a-approach, parang, ikaw na lang. Hindi. Hindi ikaw yung gusto namin. May difference yun. And I feel it every single time. Eh paano kung ayaw ko? At paano kung gusto ko rin? Pero hindi sa ganitong paraan. Like, for example, yung art graphic design sa school, hindi ko naman talaga gustong gawin eh. At that time, hindi yun yung space na gusto kong pasukin. Pero parang napilitan ako kasi ayaw ng iba. Parang napunta lang sa akin na dahil ako yung natitirang hope. Hindi dahil nakita nila na yung potential ko in a meaningful way, but because conveniently cost-effective ako. And yeah, maybe I did well. Maybe I proved something. Pero that doesn't erase the fact na hindi ko yon pinili for myself. It felt like my energy, my adrenaline, yung natural instinct ko to either step up or step away was taken from me. Para wala akong choice kung hindi sumunod. Nakakapagod pala yung ganun. Yung ginagawa mo yung isang bagay na hindi dahil ang gusto mo, kundi dahil kailangan ka. Dahil ba doon lang ako nag-e-excel? Doon lang ba ako nakikita? Is that all I am to them? Kasi kapag may gap, kapag may kulang, kapag may ayaw, ako yung ipupush. Ako yung ipapasok, pero kapag may mas gusto, mas convenient, mas willing, bigla na lang ako nawawala sa picture. Parang filler lang ako. Placeholder. And that's what's hurt the most. What if ayokong maging fallback? What if gusto kong piliin ako when it matters, but not just when it's convenient? Tapos yung mga tingin nila sa akin, yung side eye, yung parang may halong panghuhusga. Kahit walang sinasabi, ang lakas ng dating, parang may expectation na dapat tanggapin ko na lang yung role na ibinibigay sa akin. At kapag hindi ko tinanggap, parang may mali sa akin. Those look stuck on me like a dart. Naiiwan sila sa isip ko kahit tapos na yung moment. Inuulit-ulit ko sila. And it messes with how I see myself. Nakakairita, oo. But more than that, nakaubos. Nakadoubt.
Minsan tuloy, naisip ko, may value ba ako outside of being the reliable one? Outside of being the one who steps in when no one else will? Kasi people say I should be grateful. And I get that. I know not everyone gets opportunities. I know winning first runner-up as a poster maker in a poster making contest is something I should be proud of. And part of me is. But another part of me keeps asking if I was really chosen or if I was considered readily available. Kasi hindi naman yung award na hinahanap ko eh. Yung hindi recognition lang. Gusto ko yung pakiramdam na pinipili ako dahil gusto ako. Dahil nakita nila yung worth ko beyond convenience. Beyond pagiging pwede na. Gusto ko rin maranasan na ako ang unang option. Hindi yung huli. Gusto ko pumili para sa'yo. At gusto ko rin maramdaman na may pumipili sa akin. Not out of necessity, but out of genuine belief in what I can do. Kasi I know I'm more than just someone they turn to when there's no one else left. And I think I deserve to feel that too. Ako po si Tris at ito po ang aking confession. At yan po ang confession ni Tris. Meron talaga tayong nararamdaman na parang ikaw yung pinipili kapag sobrang hirap. Pinipili kapag sobrang masakit yung sobrang sakit yung parang paano ko ba sabihin to? Like alam natin sobrang sakit ng sinasabi nila na parang may gagawin kang ganito, may gagawin kang ganyan, tapos puro mga mahihirap, puro mga paano ba sabi? Puro mga parang pabigat ba? Ika nga sa tingin nila. And I know that ang hirap isipin kasi na gano'n na lang talaga na parang pagiging main character nila, ika nga, na wala tayong choice kundi gano'n na lang talaga. Na wala tayong choice kung hindi tumuloy na lang at ipagpatuloy yung mga kailangan gawin dahil syempre assignment yan, project yan. And parang alam niyo yung ito yung na-stuck sa utak ko when I was on a media platform or a media company rather. Yung pinakamahirap na yung pinakamahirap yung mga recognition mo, yung mga naabot mo sa buhay, yung mga achievement, hindi nila pinapansin. Pero kapag nakagawa ka na ng mali, kahit isa lang, pansin na pansin nila. And doon ako nabuhay na kahit na sobrang ganda ng ginawa mo sa kahit na sobrang ginawa mo sa ibang tao, kahit na
sobrang approachable mo. Sobrang matulungin mo sa ibang tao. Parang nawawala ka ng recognition. And ang hirap lang na bakit ganito yung nangyayari din sa hindi lang sa school, pati sa buong community, sa buong community, lalo na kapag sa trabaho, sa it's either Discord or something. Lalo na kapag may drama. Kasi 'di ba, we as a VTuber, ganun din yung nangyayari sa amin. Ang hirap lang talaga na ganun na talaga yung nare-recognize ka lang kapag may mali ka. Kaya nga, placeholder ka lang. Kung kuwari magkaroon ka lang ng achievement, kahit mahirap, parang binabaliwala lang nila. Parang alam niyo yung thesis paper na ikaw yung tagaluto ng pansit canton. Ganon ka lang. And ang hirap Ang hirap na yung pagiging back burner, pagiging placeholder, naapektuhan pati yung emotional status natin. And wala akong masabi dahil ang hirap na malagay sa posisyon, malagay sa alanganin yung parang trabaho mo, lalo na kapag nagbibida-bida. Yung mga ganyan-ganyan. And yung talaga, yung achievements na talaga yung pinutukoy ko kasi wala Kaya talaga buhay, ganyan talaga yung pagiging natin sa society at the moment. Pero sana ma-change, sana yung mga achievements na lang ay hindi na mawawala ng parang bula. 'Di ba? Ang hirap lang talaga nun kung nawalan ng parang bula yung mga achievements mo and hindi lang talaga nila hindi lang talaga nila nire-recognize. Anyways, yun lang naman akin. I hope na ma-recognize ka rin, Tris. I hope na ma-recognize ka rin any further. And I hope na talagang yung storya mo dito sa itong confession sana ay lalo na sa mga advices na nakikita ko dito sa comment section, sana makatulong din sa iyo to. Anyways, magbabasa tayo ng isang comment dito. Galing sa aking mod sa Purple App, si Kowa. Sabi daw, relate minsan sa parents ko kapag nagkakamali ako, pero pag sila nagkakamali, parang wala lang. Ang hirap Ang hirap na ganun na lang talaga. Ganun na talaga yung ganito na lang yung parang nangyayari sa atin is lalo na sa family. Lalo na sa family. It is just disgusting. Tagalay. Anyways, wala pa naman yata nakikitang comments dito sa Cool FM chat dito sa ating Discord. But anyways, if you want to chat with us on what happened to Trista's confessions, pwede po kayo mag-chat sa aking live streams. Daming live streams na nakalagay dito. Bahala na kayo dyan kung saan kayo magko-comment. Makikita ko naman yan agad-agad. Anyways, sa oras na 8:09 PM, tayo po magko-commercial break po muna ng ilang saglit at magbabalik po tayo sa Ito Ang Confessions. We will be right back just shortly kasi kailangan kong i-contemplate yung kung ano nangyari dun sa story ni Chris. So magbabalik po kami after this. Magbabalik ang Ito Ang Confessions. Mga kwento mo, babasahin ko. Ito ang confession.
narito na ang pinakakomprehensibong balita sa buong bayan. Pan News Prime Time 5:30 p.m. Easy. Sudan looks ahead to choosing its next governor. And here at SRN, we bring you comprehensive election coverage, keeping you informed every step of the way, From the latest topics to real-time results and in-depth analysis. Silangan Silangan Insight Insight 2026 Live on Silangan Regional News, SRN Channel 9. and streaming on our official YouTube channel. Kalokohan at tawanan. Salamat sa isang viewer natin sa Funny Archive. Ay, okay, so yan. Siguro yung live ba yan sa atin live? Ano? Minsan na komentaryo. Ito lang masasabi ko. Please, huwag ka nang mag-spam dahil labag yan sa TOS ng Discord. Salita ng mansanas. Enjoy ang saya ng musika at excitement mula sa Clark Global City, Pampanga. Aurora Music Festival simula sa 2 linggong gabi dito lang sa TNP. 애장품을 찾아 어디든 간다. 여기 건물주님. 아이, 뭐 슈퍼스타신데요. 얼마나 좋은 애장품을 가지고 오셨는지. 고가인 물품이 있을 수도 있으니까. 아, 이거 좀 값이 나가는데? 깜짝 놀랐어요. 아, 잠시만요. 네? 정연이가 한다. 프로그램입니다. 자, 두 번째 프로그램이고요. 진짜 열심히 살았네.ハーゲンダッツそのグリーンは上質の抹茶を惜しみなくいざ解禁いざグリーンティークリスピーサンドザ・グリーンティー抹茶 내가 시원하게 말해줄게. 입자마자 차가워서 더위 순삭. 몸에 붙지 않으니까 시원한 바람이 왔다 갔다. 시원해서 소름. 시원해서 시원서커 K2. 히딩 1메뉴만 하자며 밥 생각 없다며 맞네. 그럼 마무리할까? 든든한 식사 후 가볍게 속 털자. 마실수록 가벼워지는 티젠 콤부차로 가볍게 한 번, 건강하게 두 번. Let's drink twice. 提前kombucha想来一份专属于我的甜蜜组合吗？这是为我特调的新鲜美味哦！丽梅心动冰沙，现做就是新鲜，快 7-Eleven 和我一起享用吧！有你 open， 生活有我 open。ルート設定完了。戦艦降下します。迅速に接近中。モンスターです。汚染度が高すぎません。カラストは死んだ。早く彼らの緊急機関を。これは想定外ですね。またシャーミング漆黒の中に刻まれる罪。準備です。さてやろう。今日は航空散りなさい。カオスゼロナイトメア。すべてのカオスをゼロに。Ito ang confession.
Naritong muli ang ito, ang Confessions. Mga kwento mo, babasahin ko. Ito ang confession. At tayo po ay nagbabalik sa ito ang Confessions. Maraming salamat dito sa mga nakikinig dito sa ating palabas dito. Sabi dito ni San, ito daw si Kocho, kaibigan ni Dachi. Hello, how are you doing? Welcome sa itong Confessions. Will be a weekly show. By the way, this will be a weekly show. It will be probably like every week. Basta available ako palagi. And nagalay, medyo may kahirapan tong pagpaproduce ng content na to. But anyways, shoutout po sa mga nanonood dito. Si Isu, si Aisa Murader, si Ghosty, si DIG, Finn, Angge, thank you so much for this stream na nandito kayo. And ang hirap lang talaga na nangyari kay Tris. Anyway, balik tayo kay Tris. Yung storya niya na parang may pagkakahawig ba sa mga istorya ni ito si Starus, sabi daw ni Starus dito. Deng, na para bang pinagdadaanan ko din to. Lahat naman tayo mga ganyan eh. Lahat naman tayo may pinagdadaanan. Lahat tayo quote-unquote parang nasa limelight ika nga ng buhay natin. Kasi yung limelight na yon, yan yung parang yung parang paano ba sabihin? Ano ba yung ang hirap sabihin kung yung limelight ika nga, it's either you can make it or break it, ika nga. It's either mare-recognize ka lang nila mare-recognize ka nga lang nila sa or yung sa mga achievements mo. Parang rare yata yun na nakikita ko sa may achievements na nagaganap. And yung pinakamahirap sa part na yon ay para ba sabihin? Pinakamahirap sa part na yon is hindi mo alam kung i-recognize ka ba nila o hindi. Sana naman ma-recognize ka naman. And kung hindi ka ma-recognize, wala tayong choice. Kung ma-recognize ka naman dahil sa pagkakamali mo, edi nga ka talaga. Anyways, nga pala, andito yung mga DJs natin. We have Celarx, we have AJ, we have ito yung by the way, shoutout po sa mga transmitter ng mga Navarro. Thank you so much sa pagpihiram ng time slot sa Manila SDR. Anyways, ang dami talaga na nangyayari. Really, sabi daw ni Mido ngayon, sabi daw dito, you just really have to put your best feet forward. Kahit hindi ka nila mapansin, don't go for it. Yeah, I agree with that. Like, I've been streaming. By the way, I've been streaming since like 2016 or content creating in general since 2016. And hanggang ngayon, hindi pa rin ako nare-recognize ng ibang tao. Pero, hindi ako nagko-complain. Hindi ako gumagawa ng kahit na anong parang, oh, please follow me for this, please follow me for that. Yeah, go lang, Mido.
Ayun. Anong masabi mo? Pwede na ba? Hello? Ayan, hello, Mido. Hi! Ano gusto mo masabi sa Midori stream na to? here. Hindi kasi, bang naririnig ko din kanina pag nag-iisip ng kung paano isusulat yung storyline. Ayan. Naisip ko kasi kahit hindi ka ma-recognize, like, actually, don't go for recognition. Go for satisfaction. Yeah. Yan. Ito pa isa. Dagdag lang ako. Ano Go for fashion. Go for fashion. Yes, exactly. Rather than- like, rather than satisfaction money. and passion, these go hand in hand. Kasi, pag hindi ka na rin naman satisfied sa ginagawa mo, what even is the point? Ba? Agree. If hindi ka rin passionate about something, like, how would it reflect doon sa ginagawa mo? Kung hindi mo naman genuinely love yung ginagawa mo, how are people supposed to notice you, diba? Pero kahit nga, again, you don't have to be noticed. You don't have to yearn to be noticed. People will notice you if you just become true to yourself in the first place, diba? Yeah, kung totoo ka naman sa sarili mo, di ba? And until now, like 10 years until now, like quote unquote for like almost 10 years until now, I've been content creating and I just do what I love and do what would I have to do. And hanggang ngayon, andito pa rin ako. 'Di ba? Ito pa. Ang sa akin, you can clip this sa Purple App. Mas mabuti pa na may konting viewers lang ako. May konting nanonood sa akin, ika nga. Rather than a lot of people noticing you and then meron ka ng biglang cease and desist letter, meron ka na bang tao dito parang ay pinapatigil ka na namin, bakit ganito yung ginagawa mo, ha? Bakit ganito yung ginagawa mo sa amin? 'Di ba? Like wala eh. Na ano lang talaga, like sanayan lang talaga and kung matapang yung loob mo, ika nga. Kung matapang yung loob mo, ika nga. Jadi, 'di ba? Ano ka pa rin? Nandito ka pa rin. Diba? I mean, parang kung iisipin mo, diba? Like, alam mo naman, LTG, na I've been in the position, I've been a news director for like, what? 3 months now? Yeah, 3 months. Almost 3 months? Yeah. Even like, before that, parang hindi naman papansin ako, pero hindi yung, like, yung parang cloud chaser, ganun. Parang madalas nga ganun, pero alam mo yung pag nakikita naman ng tao na genuine ka sa sa kung anong ginagawa mo, yun yung magiging yun yung magiging susi. Magiging kahit hindi ka mapansin, bahala sila sa buhay nila. Kasi kung ikaw sa sarili mo, masaya ka sa ginagawa mo, kung ikaw sa sarili mo, anong bang tawag dito? Like right now, parang iniisip ko nga, ang daming nangyari sa nakalipas na 3 buwan na ang dami nating ginawa, tayong dalawa especially. Not once I felt like, ano ba yan, hindi naman ako napapansin. What's the point of even continuing bilang news director? Kasi sa mga nasa stream ni LTG, I'm currently the news director for our news division dito sa Cool. Yeah. And LTG is my tech head, so kami usually yung talagang nag-grind. Even in the grind, like alam mo yung ramdam mo yung natin yung hard work natin.
Yeah, Like, totoo. this whole newsroom thing is really running out of sheer passion talaga for the craft. Even if wala makakapanood sa amin, basta yung ginagawa namin is aligned with industry standards, 'di ba? Yeah. Industry standards, kung ano yung mga usual practice for journalists, yun lang yung yun lang yung angkot ko, kumbaga. At saka ito pa isa. Nakailan na tayong Cool News Prime Time. Nakailan na tayo. Nakailan na tayong Cool News Prime Time, nakailan na tayong coverage. Oh. And like, the most viewed sa Cool FM na YouTube channel is our coverage. Yeah, yung which is still coverage crazy. na. Hanggang ngayon, nakalay. Yeah. Yung coverage Ang lang natin. Like, Oh. we're only a few people. Super understaffed nga namin eh. Diba? Oh. Super understaffed namin. Ako lang Kaya yata sa mga gumagalaw, tsaka si Lloyd, tsaka si di ba? Kami na talaga gumagalaw. Hindi, grabe ka naman. Pero to be fair, kasi from other people, busy naman yung sa mga kanilang buhay. Mm. Pero kasi parang, kung iisipin mo, ang dami na nang nangyari sa loob ng 3 buwan na yun. Ang daming balita na kinover natin. Kinover natin yung ICC trial. Like, i-cover din natin in the future. Kinover natin yung impeachment proceedings. Ang dami nating mga segments. We have an original newscast na there are just so many ideas na, alam mo yun, nagiging parang fuel natin to just keep creating pa. Yeah. So to be fair, ako, like before LTG came, I was like anchoring muna yung KNP when it was with the old graphics and all. Paalala ko lang. Andun din ako nun. Hanggang sa wala ka pa nun. Oh, andun din ako Pumasok ka na nun. ng trial. Hindi. Trial ka na pumasok ako nung una. Hindi. Pumasok ako nung unang pag-ere mo ng KNP. Na And then, the rest is history. parang inspired pa from local news yung graphics natin. Yeah, I know. Na, ang hirap kaya nun kasi we were anchoring from, like, I didn't have a blueprint, basically. Kasi yung blueprint nung past, wala na, parang, it was dead. Yeah. Like, before I came in, the whole news division was dead, and I had to resurrect it. And that's just out of sheer passion. So just imagine, like, if people were passionate about whatever it is they do, ano yung mangyayari? Diba? Ayan. Anyways, Mido, maraming salamat sa pagbigay ng insight sa atin dahil Bert, mag-OT na naman tayo. It's already 8:29. Pagpasensya na ako. Anyways, maraming salamat po sa pagsubaybay po sa atin dito sa Itong Confessions. At iyan po ang kwento ni Tris para po sa gabing ito. Muli, paalala lang po na bukas po ang ating confessions form para sa inyong mga kwento. Bisitahin lang po ang ltg.network/confessions o mag-email po sa confessions@ltg.network. Sa ngalan po ng TJON Entertainment at LTG Network Philippines, maraming salamat po sa inyong pagtutok sa inyong nag-iisang Itong Confessions. At ako pa rin po ang inyong generic gaming VTuber DJ na si Larotay Gaming na nagpapaalalang ang inyong kwento ay sumasalamin sa bawat buhay mo. Maraming salamat at good evening, everyone.
Ito ang Confessions. Mga kwento mo, babasahin ko. Ito ang Confessions. TGON Radio.